Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Saan ka pupunta? Akala ko ba suspendido ka sa farm? Tanong ng kanyang ina. Inayos muna ni Ella ang suot na blouse bago sinagot ang tanong nito. Sinabi na niya rito ang nangyari. Sigurado naman kasing mag-uusisa ito kung bakit hindi siya pumapasok sa farm. Susubukan ko ang mag-apply ng trabaho sa bayan, Nay. Baka sakaling matanggap ako kahit na tindera sa palengke. Hindi siya pwedeng matenga ng 1 linggo sa bahay dahil wala silang kakainin. Kung pumapayag ka ba na kausapin ko ang manager mo, Ella? Baka sakaling pakinggan niya ang pagmamakaawa ko. Sinabi na nito na tutulungan daw siya nitong kausapin ang manager sa farm pero hindi siya pumayag. Ayaw niya na pati ito ay madamay sa gusot nila ng lalaking walang konsiderasyon. Ano? Pumayag ka nang pumunta ako sa farm para makausap ko ang boss mo. Ipapaliwanag ko sa kanya. Wag na ho, Nay. Sigurado namang hindi niya kayo pakikinggan. Walang konsiderasyon ang lalaking yon. Hindi siya marunong makinig sa paliwanag. Sayang lang ho ang laway niyo dun dahil siguradong wala kayong mapapala sa pakikiusap sa kanya. Wala ho atang puso ang lalaking yon. Kumunot ang noo niya dahil nakita niyang parang nakatulala lang ito sa mahabang litanya niya. Sinundan niya ang hinayo ng tingin nito. Natulala rin siya nang makita si Rowel sa pintuan. Magandang umaga. Bati nito. Magandang umaga naman. Ano ho ang sadya nila? Magalang na tanong ng kanyang ina. Umismid siya. Kung alam lang siguro ng kanyang ina na ito ang boss niya, baka hindi na nito batiin pa ang lalaki. Pero mabilis din niyang kinontra ang ideyang iyon. Masyadong mabait ang kanyang ina para bastusin ang lalaki. Pwede ka bang makausap, Ella? Nagmamadali ho ako, sir. Maghahanap pa ako ng trabaho sa bayan. Mataray na sagot niya. Hindi mo na kailangan maghanap ng ibang trabaho dahil binabawi ko na ang suspension mo. Tumaas ang isang kilay niya dahil sa sinabi nito. Wala sa hilat siya nito ang babawiin pa ang anumang naging desisyon na nito. Mukha itong isang lalaking may paninindigan. Teka muna, siya ba ang boss mo, anak? Tumango siya. Pasensya na ho kayo, ma'am. Hindi lang kami nagkaintindihan ni Ella. Hindi niya nasabi na may sakit pala ang sinabi ko pero ayaw mo namang makinig. Sikmat niya. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Hindi niya alam kung imagination lang niya pero parang pigil na pigil nito ang mapangiti. Ano kaya ang nakakatawa sa sinabi ko? Sa loob-loob niya. Kaya nga ako nandito ay para humingi ng dispensa dahil sa kawalan ko ng konsiderasyon. Tao lang ho, nagkakamali. Pero gusto kong bumawi sa pagkakamali ko. Yun naman pala, anak. Hindi mo na pala kailangang humanap ng trabaho sa bayan. Makakabalik ka na pala sa farm. Hindi mo na po problemahin kung saan tayo kukuha ng pagkain. Bumaling siya kay Rowel. Napansin niya na bagay rito ang suot nitong dilaw na polo shirt. Seryoso ka ba? Tanong niya. Tumango ito. Hi, salamat naman ho, sir. Nag-aalala talaga ako sa anak kong yan dahil halatang apektado sa parusa nyo, sabi ng kanyang ina. Kumakain ho ba kayo ng ginataang sitaw at pritong galunggong? Nay! Saway niya rito. Nabigla siya sa biglang pagbabago ng sinasabi nito. Paraan ko yun ng pasasalamat sa boss mo dahil ibinalikan niya sa trabaho mo, Ella. Bumaling ito kay Rowel. Dito ka naman ang halian, sir. Mamamalengke lang ho ako. Rowel na lang ho. Tila nahihiyang sabi ng lalaki. Kumakain ho ako ng ginataang sitaw. At kung hindi nakakahiya,
Sige ho, dito na ako magla-lunch. Walang nakakahiya, sabi ng kanyang ina. Tumaas ang isang kilay niya. Wala sa hitsura nito ang kumakain ng pagkaing pangmahirap. Ikaw na muna ang bahala sa boss mo, Ella. Pupunta muna ako sa palengke. Sige ho, Nay. Ingat ho kayo. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila ni Rowel nang maiwan sila roon. Bakit nagbago ang isip niyo tungkol sa suspension ko? Usisa niya. Kailangang basagin niya ang katahimikan sa takot na baka marinig niya ang dagundong sa dibdib niya. Malakas na malakas ang tibok ng puso niya. Tinawagan ko si MJ. Umapela siya tungkol sa kaso ko? Dismayadang tanong niya. Umiling ito. Tinanong ko lang yun tungkol sa sakit ng tatay mo. Parang nakaramdam ang kanyang ama dahil dinalahit ito ng ubo sa kwarto. Excuse me ho. Paalam niya kay Rowel. Sige lang, take your time. Tumaas na naman ang isang kilay niya. Kakaiba talaga ang kabaitan nito ngayon. Wala nang trace ang kasupladuhan na ipinamalas nito sa kanya nang una silang magkita. Mapagkumbaba na ito. Dinaluhan niya ang kanyang ama. Pinainom niya ito ng tubig at hinintay na makatulog uli ito. Gusto niyang mabawasan ang oras na magkakasama sila ni Rowel. Naiilang siya rito. Para kasing tumatagos sa kaluluwa niya ang mga tingin nito. Nang makatulog na ang kanyang ama, ay napilitan siyang harapin uli si Rowel. Kabastusan naman kung pagtataguan lang niya ito sa kwarto. I'm sorry sa padalos-dalos na pagsuspendi ko sa'yo, sabi ni Rowel. Tumango na lang siya. Speechless talaga ang drama niya. Parang nalulon niya ang dila niya kaya hindi siya makapagsalita. Bahala nang isipin nito na napipina siya kaysa naman pumiyok ang boses niya habang nagsasalita. Mas nakakahiya rin kung magsasalita siya nang wala namang kwenta ang sasabihin niya dahil sa tensyon. Thank you sa lunch, nabusog ako. Welcome sir, sagot ni Ella sa pasalamat ni Rowel. Inihatid niya ito hanggang sa tarangkahan ng bahay nila. Mabuti na lang at bumangka ang kanyang ina habang kumakain silang tanghalian kanina kaya hindi na panis ang laway nito. Kung siya kasi ang aasahan, malamang na wala na naman silang mapag-usapan. Talagang natetensyon siya sa presensya ni Rowel. Pumasok ka na bukas. Opo sir. Again, I'm sorry. Ayos na ho yun, sir. Ang importante, na-realize nyo na mali kayo. Napangiti ito. Kumunot ang noo niya dahil tila aliw na aliw ito sa pagkakangiti nito. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Hindi nakatiis na tanong niya. Masaya lang ako kasi nagsasalita ka na. Sagot nito. Alam niya ang pananahimik niya kanina ang tinutukoy nito. Shock pa siguro ako kanina, sir. Hindi ako makapaniwala na sumadya pa kayo rito para sabihin ng personal na binabawi niyo ang suspension ko. Ako naman ang nagkamali. Kaya dapat lang na ako ang personal na magsabi sa'yo, di ba? Hindi ko lang akalain na kaya niyong bumaba sa level ko, sir. Iba kasi ang ibinigay niyong impresyon sa akin. Ano ba ang naging impresyon mo sa akin? Sandaling nag-alangan siya kung sasagutin ang tanong nito. Akala ko kasi, super stricto talaga kayo. Yun bang tipo ng boss na hindi marunong umamin sa pagkakamali niya? Saka akala ko, talagang kayo yung tipo ng boss na walang konsiderasyon. Ouch! Ayaw mo pang magsalita ng lagay na yan, ha? Naiiling na sabi nito. Natawa siya dahil doon. Carry naman pala talaga nitong magpaka-down to earth. Aasahan kita bukas sa farm. Maya-maya ay sabi nito. Yes sir, maaga akong papasok bukas. Sige, until tomorrow. Tumango na lang siya. Hinintay niyang mawala sa paningin niya ang kotse nito bago siya pumasok uli sa loob ng bahay. Mabait naman pala ang boss mo, Ella.
Akalain mong sinadya ka pa rito sa bahay natin? Oo nga ho, sang-ayon niya. Ang gwapo pa ate, sabi ni Jen. Kunot noong nilingon niya ito. Sa edad nitong 8 taon, alam na nito ang konsepto ng gwapo at kinikilig na ito. Kung manliligaw sa'yo, tumigil ka nga Jen, ang bata mo pa kung ano-anong sinasabi mo. Ngumuso ito. Talaga namang gwapo ang boss mo ate. Parang kamukha nga siya ni Sam Milby. Lihim siyang sumang-ayon dito. Kahawig nga ng aktor si Ruel. Ang siste, hindi niya type si Sam. Baka si Piolo pa. Paano nga kung manligaw yun sa'yo ate? Imposibleng mangyari yon, sagot niya. Bakit naman imposible? Ikaw na ang nagsabi na gwapo si Sir Ruel. Tapos, boss ko pa siya. Hindi kami bagay, sagot niya. Saka, mayaman ang gusto kong maging boyfriend. Yayayain ko agad magpakasal kapag nagka-boyfriend ako ng mayaman para biglang ahon tayo sa hirap. Ella, kung ano-ano ang sinasabi mo sa bata. Saway ng kanyang ina. Si Jenho ang nagsimula, Nay. Sige na, hugasan niyo na ang pinagkainan natin. Doon na muna ako sa kwarto ng tatay niyo. Sige ho, Nay. Magaan ang katawan niya sa pagkilos sa mga gawaing bahay. Babalik na siya bukas sa farm. Balik trabaho na siya. Sapat ng dahilan iyon para maging magaan ang pakiramdam niya. Ipokrita? Alam mong hindi lang iyon ang dahilan. Si Rowell ang rason kung bakit ultra happy ka. Aminin mo na lang kasi na crush mo ang bossing mo. Napailing na lang siya. Dahil hindi niya nagawang itanggi iyon sa sarili. Ramdam ni Ella ang mga nang-iintrigang tingin na ipinukol sa kanya ng mga kasamahan niya sa farm nang pumasok siya kinabukasan. Nagtaka siya dahil sa halip na tuwa ang makita niya sa mukha ng mga ito. Negative ang palitan ng tingin ng mga ito. May ilang nagbulungan pa nga nang dumaan siya sa tapat ng mga ito. Ayaw niyang magpaka-paranoid kaya inignora na lang niya ang mga ito. Nagpapakain siya ng mga seaweed sa nakatokang cage sa kanya nang lumapit sa kanya si Diana. Alam niyang ito ang makakasagot sa mga tanong sa isip niya. Pangatlong araw pa lang ng suspension mo, Ella. Bakit pumasok ka na? Ang sabi ni Sir Rowell, pwede na raw akong pumasok ngayon. Simpleng paliwanag niya. Iba na talaga ang malakas. Anito, saka pumalatak. May problema ba, Diana? Kanina ko pa kasi napapansin na parang kakaiba ang tingin sa akin ng mga kasamahan natin. Hindi ko naman alam kung bakit. Baka may alam ka na hindi ko alam. Nang e-encourage ang tinging ibinigay niya rito. Pero hindi naman talaga nito kailangan ng matinding encouragement dahil likas nga itong tsusmosa. Nagagalit kasi yung ibang kamag-anak ng mga nasuspending kasamahan natin. Ikaw lang kasi ang pinayagang makabalik kahit na hindi pa tapos ang 1 linggo. Kalat na kalat sa buong farm na malakas ka sa itaas. Valid naman ang reason ko kung bakit hindi ako nakadalo sa orientation. Yun siguro ang isinaalang-alang ng admin. Pangangatwira niya. Pero bigla siyang napaisip. Hindi niya naisip ang implikasyon ng pagbawi sa suspension niya. Yun nga ang sinasabi ko sa kanila. Kaya lang, alam mo naman ng ibang tao, mahina ang pangunawa. Lalo na't nabubulaga ng inggit factor. Yung iba, galit talaga sa'yo. Tapos may lumabas pang chika na bukod kay MJ, malakis ka rin daw kay Sir. Tinutup nito ang bibig. Pero alam niya nag-iinarte lang ito para pilitin niyang ituloy ang sasabihin. May tendency talaga ito na magmaganda. Ayaw man niyang palakihin ang ego nito, wala siyang choice kundi pagbigyan ito. Anong chika yon, Diana? Nakakahiya naman sa'yo? Baka isipin mo, napakachismosa ko? Susme. May nakakita kasi na pumunta sa inyo si Sir Rowell kahapon. Tapos, inihatid mo pa raw hanggang sa tarangkahan nyo. Ang chismis na kumakalat. Type ka ni Sir Rowell kaya sinadya ka sa bahay nyo.
Hindi totoo yun. Tanggi niya. Ano nga ba ang totoo, Ella? Reliable kasi ang nagchika na galing nga raw sa inyo si Sir Rowell kahapon. Kaya nga lahat dito sa farm naniniwala. Huwag mo na lang ipagsasabi sa iba dahil ayoko namang lumabas na defensive ako, Diana. Oo naman, Mipa. Alam mo namang marunong akong magtago ng sekreto. Lihim siyang napaismid sa sinabi nito. Alam ng lahat na wala sa bokabularyo nito ang salitang sekreto. Ano nga ba ang totoo, Ella? Untag nito sa kanya. Tiningnan lang ni Sir Rowell kung totoong bedridden ang tatay ko at kung malala ang lagay ni tatay. Hindi kasi ako dumalo sa orientation dahil birthday ni tatay noon. Naghanda kami ng kaunti dahil baka last birthday na ni tatay ngayong taon na to. Napatunayan ba naman ni Sir Rowell na nagsasabi ka ng totoo? Tumango siya. Sinilip ni Rowell ang kanyang ama sa loob ng kwarto nito. Iba na ang amoy ng kwarto dahil sa malalim na sugat sa puwetan at likod ng tatay niya. Kaya binawi na niya ang suspension sa akin. Tiningnan niya ito. Hindi naman dapat magalit sa akin ang mga kasamahan natin dahil wala naman akong ginagawang masama. Unfair nga naman kasi, Ella. Alam mo ba na nasa ospital din ang bunso ni Kasabeng kaya hindi siya nakapunta sa ipinatawag na orientation ni Sir? Tapos, mag-asawa pa silang nasuspende kaya nagtatampo talaga sila. Sinisilip nila kung bakit ikaw nakabalik agad samantalang silang mag-asawa, hindi. Napaisip siya sa sinabi nito. Hindi lang naman siya ang may balidong rason sa pagliban sa orientation. Unfair nga, pag-amin niya. Bumuntong hininga siya sa realisasyon. Hayaan mo, kakausapin ko si Sir Rowell tungkol dyan. Wow! Talagang close kayo ni Sir Rowell, Ella? Carry ng powers mo, nakausapin siya tungkol doon? Susubukan ko lang sabihin sa kanya. Ipapabalik ko na rin ang suspension order sa akin para hindi na maging unfair sa iba. Gagawin mo yon? Tumango siya. Ayokong magkaroon ng sama ng loob sa akin ang mga kasamahan natin dito, Diana. Hindi lang tayo magkakasama sa trabaho, magkakapit bahay pa tayo. Mahirap yung may sama ng loob sa akin ang mga kasama natin. Kung sa bagay, saka mahirap naman talaga na ikaw ang topic sa bawat umpukan dito sa farm, Ella. Hindi ko na nga alam kung paano pa kita ipagtatanggol. Kaya sa tingin ko, tama rin yung gagawin mo. Isakripisyo mo na lang ang kikitain mo sa ilang araw kaysa naman magkaroon ng lamat ang samahan natin dito. Tumango na lang siya bilang pagsang-ayon. Abangan ang susunod na kabanata.